Now, back to T3 dito sa TV5. Walang maliit na paglabag kung nabababoy ang batas. Huli ang isang parak na nagmamaneho ng motorsiklo na walang helmet at masama pa walang plakang motor. Panoorin siya. Ang mga pulis, tagapagpatupad ng batas. Subalit ang iba sa kanila nangunguna lumabag gamit ang kanilang tsapa. Gaya ng pulis na ito na naaktuhan ng tipoy habang nagmamaneho. Relax lang siya sa pagmamaneho ng kanyang motorsiklo. Pagmasdang maigi at hanapin ang mali, wala itong suot na helmet. Ang kanyang motorsiklo, wala ring plaka. Pero walang pakialam si PO1 kahit na bawal ang ginagawa niya. Ayon sa Republic Act 10054 o ang Motorcycle Helmet Act, mahigpit na ito nagbabawal ang hindi pagsuot ng helmet sa mga nagmamaneho at sumasakay ng motorsiklo. Then, pulis yan, dapat talaga yung mga abusado kasi yung mga yan, hindi nag-helmet yung mga yan. Yung mga pulis dyan na hindi nagsusuot ng helmet, hindi naman tama yun. Pero itong bakitong parak, huli sa akto ng garapalang paglabag. Sa investigasyon ng T3 na nakuha namin ng parak ay si PO1 Jeffrey Diego, nakatalaga sa Station 3 ng Caloocan Police. Ako naman itong sinamang pulis. Imbes na magpatupad ng kung ano nasa batas, siya pa ang nangunang lumabag. Paano ka irerespeto at sundin ng mga tao sa ginagawa mo? Ubra kaya ang tsapa mo sa disciplinary action ng T3 para sa iyo? Kausapin natin si Major Francisco Vargas, hepe ng Substation 1 ng Caloocan Police PNP. Sir, magandang hapon po. Oo, magandang hapon po. Sir, nakita niyo ho siguro yung video na yun hong inyong police na wala hong helmet, wala rin hong plaka. Ano hong masasabi ninyo rito? Liwanag doon sa kanyang ginawang yun. Reprimand ko siya kung bakit nagmamaneho siya ng walang helmet at alam niya yan, labag. Oo, ganun lang kadali, kakagalitan nyo lang. Hindi po, siyempre ipaparusahan ko siya kung... Anong klaseng parusa, sir? Papush-upin nyo lang? Paluhurin nyo? Hindi naman po. Hindi ako nagpapatawa. Sabi ko, pwede. Nung araw ho, sa PC, pwede hong pa-squatin yan. Lagyan ng baril sa, nakaganon. O di naman kaya, mga ganong klaseng parusa ba? Pero palagay ko siguro, seryoso ang usapan. Diyan po natin siya sa joke. Kasi hingin po muna natin yung paliwanag na tungkol dito sa bagay na ito, sir. Okay, sige. Pero ngayon, sir, antayin natin paliwanag niya. Pero para sa, baka wala ho siyang pambiling helmet. Hindi ho kaya. Baka gusto niya ng donation mula sa T3. Hindi naman ho siguro gano'n. Merong kunting tulong dyan si Rafi para doon sa mga walang helmet. May tanong ako, sir, Major. Yung bang tawan nyo, sir, nanguhuli din ng mga traffic violators, naniniket, sir, tulad ng pinakita sa video? Namimikit? Nanguhuli po siya? Naninikit po siya. Nanguhuli po ba yun? Wala pong authority ang PNP na manikit. Hindi. Kasi kanina sa may nakita kong video na parang meron siya sinusulat eh. Siya hubay nanguhuli ng mga violators, traffic violators, ang tanong. Hindi po. Anong trabaho niya sa... Hindi po pwedeng manghuli ang PNP ng traffic violator. Ang galing mo agad talagang bumuelta. So hindi mo siya nanguhuli. Anong trabaho niya po sa PNP? Ano pong pwesto niya? Traffic. Si PO1 Diego po. Si Diego po. Element po siya, sir, ng PC. Element ng PC. PCP. PCP. PCP3, sir. PC. Kasi kaya po namin pinunayan, although yung istorya na yan, sir, may maliit lang yan, ano po. Kaya lang, ang yan, sir, naninigit siya, Baka hindi kaya sa ano yan. Ano yan? O baka Hindi po yan. Baka declare niya lang po yan. Baka naglilista po siya ng isang bagay na... Baka kumukobra ng weteng. Hindi ko kaya. Sa isang obrador, hindi. Ha? Hindi, sir, Major, makinig ka. Kaya nga namin pinag-uusapan to, Major, para to show the public na dapat kayo mga pulis na nanguhuli ng mga traffic violators, kayo dapat ang pasimuno muna, good example, na sumunod sa batas, magsuot ng helmet. Tama po yun. Tama po yung sinasabi niyo. Kaya nga po, nagpapaliwanag ko sa tungkol dito sa video na ito. Major Vargas, si Erwin Tulfo. Yes, sir. Magandang hapon. Dagdag ko lamang pag-upo ni General Nicanor Bartolome, ang hepe ng PNP, ang kautusan niya, lahat ng pulis, pulis hindi, magsuot ng helmet. Ito, PO1, hindi sumusunod at wala pang plaka. Yan rin ang problema. Marami tayong mga kaso na riding in tandem na mga walang plaka.
For all we know, baka mamaya ginagamit ng riding in tandem yung motor niya, nire-rentan nila, alam plaka ho yan. ganun ba? Napakapangit ho, tingnan Opo, example, naka-uniforme pa naman, buti sana kung naka-civilian, naka-uniforme, completors, recados, may mga award pa sa dibdib, may mga tali-tali pa sa balikat, pagkatapos, yung motor mo, walang plaka, wala ka ng helmet. Ang pangit tignan, di ba, Major Vargas? Tama po kayo, Ron. Kaya nga po pinagpapaliwanag Kaya po nga, natin. simula ngayon, pagkatapos ito, sabihan mo yung mga bataan mo dyan sa Station 1, magsuot kayo ng helmet para hindi ako napapagalitan ng T3. Ayun. Ano? Opo. Maraming salamat po. Okay, sa paalam. panghuli, Major, panghuli na to, Siguro naman narinig mo na dating si Mayor Lim, na mayor na ngayon. Ang sinasabi niya, the law applies to all or none at all. Yes, sir. Naintindihan ang ibig sabihin noon. Opo. Kung ano yung batas, ipatupad natin, huwag nating ilabag, lalo-lalo na kapag tayo ay pulis. Ehemplo Tama ho po tayo, kayo. hindi ho Tama ba? po. Dahil marami Tama yung po. mga pulis na nanguhuli, nag-checkpoint, pagkatapos hinuhuli yung walang plaka, walang helmet, pagkatapos siya mismo naka-uniforme, hindi ho magandang ehemplo yan. Hindi ho ba? Opo, Ulitin tama ko, po the yan. law applies to all or none at all. Tama. Naintindihan po. Maraming salamat, Major, ha? Maraming salamat din po sa Alright, paalam. sige. Dapat tularan ng sipag at tiyaga at pasensya ng isang tao. Kaya ang isang kapatid natin ang binigyan ng T3 ng munting handog bilang papugay sa kanyang marangal na pamumuhay. Masipag na tao kung ituturing ng ilan si Ray Ortiz. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging sagabal sa kanya para mamuhay ng normal. Bali, binabaliwala ko na lang po yung mga panlalait nila na isyo walang paa. Pag-aayos ng sirang motor ang kinabubuhay ni Ray. Subalit hindi ito sapat na mairaos ang pang-araw-araw dahil hindi regular ang kanyang mga customer. Hindi nawawala ng pag-asa si Ray. Sa tulong na din ng kanyang mga kaibigan na iraraos niyang bawat araw. Hindi ko naman po inaano yung kapansanan ko para inano ko na lang po na maghanap buhay ng sarili kahit may kapansanan po ako para ginagawa ko para din pong normal. Nais ng T3 na bigyan pugay ang tulad ni Ray. Kaya naman Ray, eto ang groceries para sa iyo. May kasama pang isang sako ng bigas para naman kompletos recados. Pasalamat po ako sa T3 kasi binigyan niya po ako ng kahit konting grocery. Salamat po. Sa pagbabalik ng T3 sa mangmanglang walang alam, mga gay at lesbian na empleyado ng BJMP, bawal lang mga kap sa mga dumadalaw sa bilangguan. Mga menor de edad sa Cavite, binubugaw kapalit ng kape at pandesal. Abangan ang aming resback dyan. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3sagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong.